Marami po ang tumaas ang kilay mga kababayan sa interview ni Super Ate kanina. Kay Ted Filon. Nung tinanong ito tungkol sa hinaharap ngayong mga hearing ng mag-amang Duterte mga kababayan, si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte sa Kongreso at pati na rin sa Senado. At bagamat sinabi ni Super Ate na hindi siya sang-ayon sa mga hearing na ito. Dahil ano namang legislation ang magagawa natin sa mga hearing na tulad nito? Kaya sabi ni Super Ate, bakit hindi nalang kasuhan? Di ba yan din ang hamon natin mga kababayan? Agree tayo dyan Dalhin na lang sa korte kung mayroon talaga silang reklamo para magkakaalaman. Pero subalit datapwat, iba po ang lumabas sa bunganga ni Super Ate mga kababayan. Anya, bakit hindi nyo nalang kasuhan para maparusahan? So, ini-imply mo na, Super Ate, na guilty? Para maparusahan talaga? Yung kaibigan mong si VP Sara, pati ang kanyang ama, Mangga? Panoorin po natin mga kababayan, pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan etong mga napakabait nating mga viewers. Katulad na lang ito si Chef J, watching daw from New Jersey, USA. Bisitahin niyo po ang kanyang channel mga kababayan, ang Kusinerong Taytayenyo. Thank you so much po Chef J. At ang kababayan natin, si Madam Jasmine Pena. Thank you po Madam Jasmine. Narito pa ang video. Pwede ba kasuhan na natin yan once and for all para maparusahan na yung mga yan? Akala ba namin kakasuhan para magkaalaman? Kung may kasalanan. Bakit parusa na ang pinagsasabi mo, Super Ate? Sa tingin siguro niya, mga kababayan, guilty. Parusa agad. Kung may dapat parusahan dito, kayo. Mga mangga. Tuting mga kababayan na ang laki pa ng kasalanan ng pamilyang Marcos sa ito mga kababayan sa sambayan ng Pilipino. Nag-uusap pa po ba kayo ni VP Sara? Oo naman, Kirby. Oo naman. Tunog kaibigan pa ba yan mga kababayan? VP Sara? Oo naman, kaibigan ko naman talaga yun. Parang bla 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 bla. Diba sounds like mga kababayan? Kaya lang, siyempre, alam mo naman lahat ng kaibigan, sabi nga, ano yung nasa libro ng unang kaibigan ni BP na... Tapos maglalabas ng libro si BP Sara Duterte, ang pagtatraidor at pagtataksil ng isang kaibigan. Ikaw na yan. Oo naman. Talaga may bagyo, may lindol, may kung ano-ano nangyayari. Pero May sa panlilin lang. akin kasi, ang totoo, yung hindi totoo, yung kasinungalingan. Sanay yan na naman nga, kayo dyan. sinasabi ko na Yung budol. magkakaroon ng hagisan ng putik, magkakaroon. Feeling nila mga kababayan, hinahagisan sila ng putik ni BP Sara. Tapos, pamartir mga kababayan hindi na lang ako iimik kahit hagisan ako ng putik ni Sara. Ng sakitan ng loob. Kaya nga, hindi na nga ako sumama sa alyansa para hindi na ako maipit sa lahat ng mga minamahal ko sa buhay. Ayan na nga. Akala ba namin para kasabayan? Nagkainitan na, talagang umiiwas ako dyan. Gusto ko lang magtrabaho. Dami-dami. Magtrabaho? Anong ginawa mo, Aimee? Naglilibot mga kababayan kasama nila Abalos-los. Nangangampanya na. Kunwari, ayaw daw sa bagoong Pilipinas pero andun, kasama-sama. Issue Senator, kailan kayo huli nag-usap? Ito po ba yung after po niya, bitawan yung mga salita tungkol po sa namayapa niyo po, Ama? Hukayin, itapon sa West Ay, Province. hindi pa kami nagkikita Hindi pa kami nagkikita. Busy yun Huwag ka nang magpakita, baka ito Lahat pamahagis. nauwi sa DAP. Masalik ka nga, tapon sa West Philippines. Kayo po ba'y Pero nagte-text naman na nagkukumustahan. Yun nga lang. Tapos ano sabi ni Sara sa text? Malamig daw si Aimee sa kanya. She was cold. Malamig pa sa mango float mga kababayan na nilagay sa freezer. Eto nga umiiwas nga ako sa gulo Gusto ko good ako sa lahat dahil Bait, eto nga, I'd like to be able to cross the line, di ba? Mahirap magtrabaho kung may linya, tapos sasabihin, bawal dito, bawal dyan. Dapat. Ang bait-bait niya mga kababayan. Ako na lang ang iiwas. Ako na lang ang lalayo. Mangga. Makausap mo lahat para makompleto mo yung boto kung sakasakali may botohan. Boto Halimbawa na sa Senate, ayun, wala kang kaaway. Wala kang kaaway. Dalawa na ang kaaway mo
Iniwan ka na ng mga pro Duterte. Tapos iiwan ka pa ng mga loyalistay dahil namamangka ka sa dalawang ilog Trojan Tapos horse. yung Oh. sa party-partido, mahirap yung ganun eh. Parating nag-iisip ng politika. Yun naman din po ang sinasabi ng iba dahil As sa if politika naman, wala hindi naman talagang politician. permanenteng kaibigan o kaaway. Pero sabi nyo nga po, wala pang ugnayan talaga personal or kahit yung tawag, pero nagte-text kayo. Even after po She nung was kanya cold. pong mga binitawang salita, doon po tungkol sa inyong ama, nag-message po ba kayo sa kanya? Tapos sinabi pa ni Bibi Sara, never again to Marcoses. Siya po ba ang nag-text sa inyo? Paano po yung naging usapan nyo? Ang sabi ni Sara, itatapon ko yan. Kung hindi kayo titigil, itatapon ko yung ama niyo sa West Philippine Sea. Hindi naman. Narinig ko na kasi yun eh. Luma na yun. Luma na yun. Luma. Narinig ko na yun. Walang na, luma-luma. Siyempre, miski sa pagkakaibigan, minsan, nagkakaganyan. At alam In the first place, mga kababayan, hindi naman siguro sila tunay na magkaibigan. Peking pagkakaibigan dahil mayroong kailangan. ko na magkakaitsahan na ng dungis yan eh. Talagang magkakaroon ng putikan. As if naman, no, sila ang tinapunan ng putik. Kayo ang nauna. Huy, mga Marcos. Sino bang nanggigipit sa mga Duterte? Kayo. Ginantihan lang, mga kababayan. Sasabihin agad na, tinaputan kami na putik. Matagal na kayo nakalublob sa putikan. Umiiwas na ako sa ganyan eh. Pero- Iba naman kasi yung pinag-uusapan dyan. So, umiiwas na talaga ako sa mga ganyang usapin. Kung minsan, Ako na lang, masyadong alalayo. madugo, galit na yung isa't isa. Hindi pwede Talaga talagang lang. pumagit na. Mas maigit. Isa lang naman ang gusto ni Sarah ay stop it. Itong mga panggigipit ninyo, pambabalahuran nyo sa aming pamilya. Umiiwas na lamang. Na-stop ba? Wala, di ba? Ito pong patuloy na investigasyon sa Quadcom, ukol pa rin po dito sa confidential funds ni VP Sara. Ano pong komento nyo dito? Yung sa Quadcom, hindi natin dapat talikuran na marami silang ebidensya Confirm pa mga kababayan, hindi dapat talikuran. Maraming na ebidensya. nakalkal na at nabunyag sa publiko. Ang akin kasi, hindi ako masyadong hat na hat sa investigasyon kasi ang gusto ko, may prosecution na kagad. Kung kakasuhan, di parusahan na. Parusahan na. Akala ba namin kaibigan ka, Super Ate? Bakit gusto mong parusahan? Di ba dapat kasuhan para malaman ang katotohanan? Dahil kung talagang kaibigan ka at naniniwala ka na walang kasalanan ito, sasabihin mong para maklear na ang kanyang pangalan. Sinabi parusahan. Kayo dapat parusahan, Amy. Tapos na. Ang problema sa Tapos na, kulong na si Sara, after ng parusa. Kulong ang parusa niyan, mga kababayan Pati kay dating Pangulong Duterte, itatapon na namin sa ICC. Tapos na, wala na kaming kalaban. Wala na kaming problema. Amin na ang Pilipinas habang buhay. sa Kongreso at saka sa Senado, hindi naman nauuwi sa kaso. Ang sa amin, in aid of legislation. In aid of persecution. Sa akin, kung may sapat na ebidensya, maraming nang naungkat, abay, ihain na yan sa korte. Nasa gayon, maparusahan, Amy, no? Dapat talaga parusahan sila, Amy, di ba? Para once and for all, maparusahan na talaga. Inulit na naman, mga kababayan. Gusto talagang parusahan. Happy ka na, Amy. Sala. Opo, ma'am, akin naliliwanagan, yung iba yung Quadcom dito po sa Good Government Committee investigation. Pare-pareho Sa lang Good Government Committee, yun po yung kay Ando na nga si Dan Fernandez, di ba, sa Committee on Good Governance. Nagkalat na naman ng wrong grammar doon, mga kababayan. VP Sara dito po sa Intelligence Fund. Sa Quadcom po, yung War on Drugs at AJ case. Ano pong inyong tinutukoy doon? Pareho. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, kapag may investigasyon, alam natin, yung investigasyon, ang tutumbukin lang ng Senate at ng Kongreso, iisa, di ba? Iisa, in aid of legislation. Pero wala naman daw mga kababayan, legislation na nagagawa. Kaya gusto ni Amy, kasuhan. Pwede ba kasuhan na natin yan? Kasuhan ng sagayon ay maparusahan. Pwede ba kasuhan na natin yan once and for all para maparusahan na yung mga yan? Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Salita ba ito ng isang kaibigan? Post your comments below.